Wala kang awa. Ito po yung taong walang awa. Nilagari niya ang padlock ng aming bahay at pinagnanakaw appliance ko. Hindi pa nakontento, ninakaw niya pa box at tablet ng anak ko pang online classes. Sana makonsensya ka, ibalik mo lahat ng gamit mo dahil pinaghirapan ko yan. Ito ang mga salita na naipost ni Jacqueline Gahero sa FB account niya laban sa kanyang asawang si Glenn Bande, 33 years old, pagkatapos di umano na pagnakawan nito silang mag-ina noong ika-18 ng Disyembre sa Rodriguez o Montalban, Rizal. Dahil sa post na ito ni Jacqueline at naibalita pa dito sa Hagupit Una sa Lahat Katotohanan News and Public Affairs, lubhang nasaktan si Glenn sa napanood niya at naging batik sa pagkatao niya na siya ay tinaguriang adik at magnanakaw. Kaya nagpasya si Glenn na ibigay ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang video salaysay sa Hagupit Una sa Lahat Katotohanan Media Organization. Narito ang kanyang salaysay. Ako po si Glenn Bande na asawa ni Jacqueline Gahero. Opo, totoo po yung sinasabi niya na nilagari ko yung padlock ng bahay namin. Nilagari ko po kasi ginawa ko po yung speaker at amplifier. Tsaka kadahilanan pong para may pamasaya ko makapunta lang ako dito sa nanay ko kasi halos 1 linggo na po akong hindi niya pinapapasok sa loob ng bahay namin. Kung saan po ako kumakain, kung saan po ako natutulog. Sarili naman pong bahay namin yun kasi nanay ko naman po yung nagbabayad ng upa doon at saka nanay ko po yung nagbibigay ng sustento namin. Kaya natural lang po na kunin na anuin ko yung gamit. Tsaka hindi naman niya po talaga gamit lang yun, gamit namin dalawa yun. Kasi halos 1 taon po ako nag-alaga ng bata. Siya nagtatrabaho. Paano niya po sasabihin na gamit niya lang yun, pundar niya yun. Pundar namin dalawa po yun. Kaya lang po nangyaring ganitong sistema. Doon po sa lalaki niya. Kapitbahay po namin yung lalaki niya. Lagi po sila nagkikita nung lalaki. Ngayon, kaya ko lang po na nasabing nagkikita yung lalaki niya. Nanay po mismo nung lalaki nagsusumbong sa akin na nagkikita silang dalawa. Napunta pa nga po sila ng Bulacan sa barkada po ni Jacqueline, kila Grace po, dinala niya po yung lalaki niya doon. Tapos ang pakilala niya po doon sa lalaki, doon sa kaibigan niya, pinsan niya daw po. Yun ang sabi ng Jacqueline doon sa bahay ng kaibigan niya, kay Grace nga po. Tsaka wala pong utang na loob yan tao na yan. Puro kahihiyan po yung binibigay niya sa amin. Kahit saan po kami magpunta, kahit saan kami tumira, puro away po. Dito po sa Quezon City, ang daming record niyan dito sa barangay. Kahit saan po, Bulacan, Mapamuntalban po. Kaya wala po nagiging kasundo na kapitbahayan. Puro away po yung nasa isip niyan. Tapos yung lagi niya ako pinaghihinalaan, may kausap lang ako na kaibigan. Sasabihin niya, magsasyabu daw ako. Paano ako makakapagsabu hindi ito lang ako sa harap ng bahay. Nagtatrabaho po ako. Pagdating ko po ng trabaho, mag-aalaga pa ako ng bata, magluluto pa ng pagkain namin. Minsan naglalaba pa po ako. Nung unang taon po, may video po yan si Jacqueline Gahero at si Ryan Mendoza. Dating kapatid nung asawa niya, si Erwin nun. Naka-duty po yan si Jacqueline Gahero dito sa veterans. Hindi ko po alam kung naka-duty ba talaga siya kasi yun ang paalam niya, duty raw siya. Ngayon pala makikipagkita po kay Ryan Mendoza, dating kapatid ni Erwin nun. Nagpasa po ng video sa amin yan. Si Minda po. Minda Mendoza po, dating
nanay din po ni Ryan Mendoza. Lagi po kami nag-aaway talaga niyan. Hindi po kami magkasundo dahil kung sino-sino po lalaki sinasamahan niyan. Tulad na lang po ng ilang taong kami nagsama. Sabi niya sa akin, anak ko yung PWD. Ngayon, pinagamot po ng nanay ko. Gumaling na po, okay na po ngayon, nakakalakad na. Tapos nitong taon na to, nag-away kami. Sabi niya, hindi ko raw po anak. Sabi ko, dapat noon pa, sinabi mo na. Ginamit niya lang yung bata para may pagamot. Wala pong konsensya siya. Simula nung nagsama kami, nanay ko nagsusuporta ng pagkain namin, bayad namin sa bahay. Walang utang na loob. Kaya pumunta po ako rito sa Quezon City sa nanay ko para makapaghanap ng trabaho. Ngayon, nakapasok naman po ako ng trabaho, isang araw lang. Kasi sa agagawan niya, nag-post po siya na nagnakaw ng araw po ako. Yun nga po yung sinasabing tablet at speaker ng araw po. Nabasa nung may-ari, nagpapagawa sa akin, hindi na po ako pinapasok. Siyempre nga, magnanakaw ka nga, baka nakawan mo rin sila, di ba? Kaya, ito, tambay na naman po ako sa kapatid ko. Naghahanap-hanap ng trabaho para sa anak ko. Nato si Glenn na nilagari niya ang kandado ng kanilang bahay, kinuha ang naturang mga gamit para magkaroon siya ng pamasahe pauwi sa kanyang nanay sa Quezon City. Nagawa daw niya ito dahil sa 1 linggo nang hindi siya pinapapasok sa kanilang sariling bahay ni Jacqueline. Ngunit hindi lang nagtapos sa pag-amin na totoong nilagari niya ang kandado ng kanilang bahay, kundi mayroon pa itong revelasyon tungkol sa kanyang asawang si Jacqueline. Nanlalalaki daw si Jacqueline. Para maniwala po kayo, ito po yung video na patunay na sinasabi ko na kasama niya si Ryan Mendoza sa ospital. Ito po yung video nila. Ayan po yung video nila. Pinalagpas ko po yan dahil sa mga bata. Sinaawa po ako. Kaya panoorin niyo po yung video nila. Matawag ba rin dyan? 5 po anak niya ni Jacqueline Gahero. Pinalagpas ko po lahat yan, mga ginagawa niya sa akin. Dahil lang sa mga bata. Kaya panoorin niyo po. Para maniwala kayo sa akin. Nag-send po ng video na yan. Nanay po ni Ryan Mendoza, si Linda Mendoza po. Panoorin niyo po. Yan po siya. Ayan po yung katunayan. Ayan, nakaiga po siya. Ayan, tumayo na po. Ayan, nakita niyo naman po, di ba? Kapal po ng mukha niya. Panoorin nyo lang po. Yan po yung pinakakatibayan ko nung una. Pinalagpas ko po yan. Ngayon, kitang-kita nyo naman, oh. Kung anong ginagawa. Kaya daw pinalalayas ni Jacqueline si Glenn sa sarili nilang bahay upang hindi mahadlangan ang lagi nilang pakikita ng kanyang kanabuyo na si Ryan Mendoza. Nagpakita pa ng video si Glenn bilang patunay na laging nakikita si Jacqueline at Ryan na ang tagpo sa video ay naglalampungan ang dalawa sa kama. Ano naman kaya ang tugon ni Jacqueline tungkol sa revelasyon na ito ni Glenn? Siya ba talaga ay masamang asawa ayon kay Glenn
na harap-harapan nitong iniiputan ang ulo niya? Na siya ay papalit-palit ng lalaki? At ang isa sa 5 nilang anak ay hindi anak ni Glenn? Sana ay sagutin ito ni Jacqueline. Ano kaya ang sagot niya sa paratang ni Glenn na siya ay palaaway na babae o batangerang babae na laging laman ng mga barangay kung saan ito matirang lugar dahil sa patong-patong na reklamo laban sa kanya bilang palaaway na babae? Ano kaya ang sagot niya sa paratang ni Glenn na siya ay palaaway na babae o butangerang babae na laging laman ng mga barangay kung saan ito matirang lugar dahil sa patong-patong na reklamo niya bilang palaaway na babae na wala siyang kapitbahay dahil inaaway niya ang mga ito? Para sa patas na pagbabalita ay aming inanyayahan si Jacqueline Gahero na sana ay sagutin niya ang lahat ng paratang na itong laban sa kanya ng kanyang asawang si Glenn. Dahil pag hindi niya ito sinagot ay malinaw sa madla na siya nga ang may pagkakamali sa kanilang magulong pagsasama. Na siya ay makating babae. Abangan po natin ang sagot ni Jackie. Naglikom, Ronelo G. Gilboy. Nag-uulat, Daniel L. Pinzon. Hagupit una sa lahat, katotohanan.